So, yung karma, magkano yun? Bahay. Kung meron kang group na gusto mong makatrabaho or artist, locally, sino yung gusto mong makatrabaho? Yeah. Bini na. Bini. Bibigyan kita ngayon ng pagkakataon. Meet mo siya ngayon. Ngayon na. Wow. Kinilig. How do you think about the P-pop phenomenon sa Philippines? Grabe na ngayon. Actually, PHP yung parang nagbigay sa akin ng eye-opener na ang hirap maging P-pop idol. Ang pinaka nagbigay ng anxiety sa akin yung mismong hirap sabihin ito. Sige na. Tayo lang naman dito eh. Hindi alam ng tao, okay naman kami ng flip-top. Ganon. So friends kayo ng flip-top? Hindi nila alam yun, pero okay naman kami. Oh, now you know. Di ba? Oo nga pala, may kwento pala ako. Kwento mo. Think, talk, tea. Alright guys, welcome sa pinakabagong show natin, ang Think, Talk, Tea. I'm Corinne Kim and welcome. Sana po ay maganda ang inyong araw. Sana masaya kayo. Dahil sure akong masaya ako because I am joined today by one of my idols. Legit, literally. Hindi ko napapatagalin pa ang introduction. He is one of the, if not the biggest music video director in the Philippines. Grabe naman yun. Yes. And then he has over 1 billion views sa mga videos niya. He has also directed advertisements, short films such as Akala Ko Forever Kami at Sa Huling Pagkikita, and also done shows like The Gaming House and Pangil sa Pangil Rap Battle League. Let's all welcome Director Extraordinaire Titus C! Yay! Hello, Titus. Grabe yung intro Anong gusto mo? Laas. Okay. Titus, kamusta ka today? Okay naman, kinakabahan. Ay, ba't ka nakabahan? Ang hirap pala dito sa ganito. Bakit? Ikaw yung nasa harap ng camera, hindi ka naman din sanay, syempre. Batiin mo naman ang ating mga Hello viewers. po sa inyo, mga viewers. Sobrang hindi alam eh. Diba Hello. I'm sure they have I'm sure ako na kung Pinoy sila and they're into OPM, at least kung they're into OPM, they have seen your work. Sure ako. And baka hindi sila familiar kung sino ka. Kaya ganun ang introduction ko sa'yo. Ganun pala yun. Oo. Sige, Diba, podcast din ako. Ay. Invite kita. Yes. Why not? And gusto ko lang sabihin, sinabi ko to sa mga ibang mga nakausap ko din. The reason lang talaga ako naggawa ng Think Talk Tea show is gusto ko lang talaga ma-meet yung mga idol ko. Para may excuse lang ako. And I would say that really, I wala talagang no steer to Sobrang, I'm so impressed by your works, your creations. And I'm sure maraming mga taong gustong malaman yung proseso mo or yung how you make it happen. Bago ang lahat, paano ka ba nakapasok sa scene na to? Paano nagsimula? I started young kasi. So, 17 years old ako. 17? 17 years old. And I was studying theology. Okay. And then, syempre, hindi naman kami, laking mayaman. So, rumakit-rakit ako sa mga events. Coordinator, waiter, kumakanta-kanta. Kumakanta ka? Yes, sa wedding. And then, from there, may nakita lang ako na wedding shooters na, sabi ko, ayos yung gimbal na yun parang ang pogi niya sa event. Gusto ko rin matuto doon, parang gano'n. So, nag-start lang siya gano'n. Pero mahilig talaga akong mag-digicam, mag-shoot ng digicam. Ini-edit ko rin sa Corel, parang gano'n. Noong araw, before kang mag-wedding racket? Yes. So, tapos yun. Tapos, sabi ng kuya ko, bilangat ang camera. Nakaipon na kami. Tapos, wala akong knowledge. Tapos, bigla lang akong sinalpa sa wedding and then shoot, gano'n. So, technically, nag-start ka sa wedding industry? Yes. As a wedding videographer? Yes po. Ano yun? Parang may team ka or parang rumaraket ka for another team? Hindi. Mismo team ng kuya ko yun. Parang company niya yun. Tapos ako agad yung ginawa niyang leader. So, hirap, di ba? 70 years old leader ka. Hirap na. Hirap magpatakbo ng video team na wala ka naman ding talagang knowledge doon or background, parang ganun. Kumbaga na baptism of fire ka, yung parang nasugod ka agad. Sinugod agad ako. Pero, nung time na yun, nag-aaral ka pa din? Yes, theology. Kumbaga, nag-shoot ka at the same time nag-aaral ka? Ang maganda kasi dun sa pangyayari na yun, meron kaming school na
online school kasi dad ko is a pastor for 25 years. So, since may school na kami ng theology, yung mga subjects ko ng theology, hindi ko na tinake. So, inaano ko yun, nirarakit ko yun, yung pag kunyari time niya na para sa theology class ko, nirarakit ko na yun, pupunta na akong wedding. Sorry, anak ka ng pastor. Anak ako ng pastor. Tapos nagkuha ka ng theology. Kasi magpapastor ka din dapat. Ayun yung plan. Dapat magmamarid ako. Kumuha ko muna ng marine eh. Tapos, engineer ba or transport basta ganun. Tapos biglang medyo makulit ako nung bata. So, sabi niya dahil daw pinambibilliards ko na yung tuition fee namin. Dinala niya ako sa theology na school. So, yun, doon ako napunta sa school na yun. If you don't mind me asking, kasi alam ko maraming different kinds ng mga parang pastor or like, anong tawag nito? Churches. Ano kayo? Like, Christian kami, Christian. So, like parang Methodist, mga ganon. Lahat naman, parang pare-pares sa true naman, same lang, 'di ba? Tapos hindi mo naisip mo ay parang hindi para sa yung pagpapastor. Oh, hindi talaga. Hindi talaga kasi parang come on. Parang hindi ko makita yung sarili ko din. Siguro sabi ko nga kay dad ko, siguro pagkatanda ko, siguro if medyo wala na akong ginagawa sa buhay, doon pwede ako magsalita. Kumbaga nakaipon-ipon ka na talaga. Nakaipon na ako, pwede na ako. Parang ganun. Pero sa ngayon, hindi ko siya talaga nakikita pa. So, pero syempre, anak ka ng pastor, lumaki kayo sa church. Yes. I suppose. So, di ba pag yung mga anak ng pastor talaga Talon-talon bahay. Kasi, kaya every year, iba-iba yung bahay namin, tapos iba-ibang city yun. Kasi, pag kung saan i-destino yung dad mo, dun kayo pupunta. So, every year, lumilipat kami ng places. Pero Metro Manila. Yes. Okay. Hindi naman tipo nagpa-province din kayo. Kunyari, Caloocan kami, nagnabotas to Marikina, jump na ng Marikina. Mga ganun. Wala talaga akong friends talaga growing up. Kailan kayo kumalma? Kailan ka na pirme? Siguro 2012 na. Yung na ako, first year high school. Yan. Medyo kumalma. Or college? High school. High school ka noong 2012? Tama ba? Parang mali yung computation mo. Kasi grade 6 ako. 2006, grade 6 ako. 12 ka no? 1994 ka ba? O 95? Basta, ako nga 2006 siguro. Anong year mo ba? 1995. Year of the Pig. Hindi ko alam kung anong birthday mo? May. May what? 4. Taurus. Taurus pala yun. Taurus na hindi ko alam yan, yung mga ganyan. Malapit na akong pa sa Naida Sebo tsaka Mata Mauring. Hindi ko alam yan. Hindi ko siya inaral din. Kasi as a pastor na, anak ng pastor, di ba hindi naman kayo nagaganyan. But just so you know, pag tinanong ka, Taurus ka, tsaka Year of the Pig. Okay, sasabi ka. Taurus ako. Year of the Pig. Correct. So, okay, going back, nung nagkaroon na kayo ng racket ng yung videography, ganyan, tapos yung kuya mo yung may-ari ng company, correct? Yes. Parang ganyan. Paano naman napunta yan sa production? Like, syempre, iba yung tirahan ng wedding sa tirahan ng Diba? Super magkaiba yun. Yes. Dahil nga, di ba, nahilig ako sa mga video, gumagawa ako ng mga side, short films, mga ganyan. Nakakilala ako ng Filipino Vines, kung nare-remember mo pa yun. Yes. So, yun. So, syempre, pagka, di ba, mga mahilig kayo sa Vines, di ba? Magkakilala kayo. Ang tawag na influencer. Di ba? Nung araw. So, yun. Tapos nakakilala ko si Eman, ni Medes, si Roger Racker, si King Badger, si Kong TV. Wala pa talaga. Scratch kami na magkakilala na wala pang direction lahat. Wait, so, like, well, of course, si Eman, we know that he passed away 4 years ago ata or something. But, syempre yung mga like sila King Badger, sila Kong TV, nung mga time na yun, hindi pa rin sila Kong TV di ba? Yes, nung time na yun. Ano senaryo doon? Ganito, gabi yun sa condo nila Badger, si Kong nun, hindi pa siya Kong TV nun. Kumbaga, parang sabi niya, mawawala ako sa tropa natin ng for a while. Sabi niya, bakit? Sabi namin ganun. Sabi niya, may i-upload daw na, yun nga, doon na lumabas yung parang sunod-sunod na vlog niya. Ewan ko kung 30 yun or 10 lang yun. Basta yung 10 utos ng vape. After nun, nag-boom na siya After ma-release yun. Kumbaga, sabi niya, kalmado muna siya. Ipon, and then boom. Lumabas siya sa internet ng maraming labas. Doon kami nag-start. Tapos si Badger naman from UK to nag-focus muna siya dito saglit. Parang ganun. Yun. So, kumbaga nung time na yun, magbabarkada na kayo? Yes. So, nagkakilala lang online. Because of the Vines? Yes. Wow.
Wow. Wow. So, ibig sabihin, ang grabe, alam mo yung mga feeling na, yung parang mga barkada nyo na parang feeling nyo parang eme-eme lang kayo. Biglang, after a few years, you're the biggest people on, alam mo yon sa industriya. Anong feeling? Ewan Kaya syempre, ko. kilala mo sila ng siguro nagpapansit kanton kayo or something. Yung Yes, alam mo yung tipong, di ba? Parang, uy, gago, wala akong pambili ng ano. Tumitira pa sila sa condo namin, doon sila natutulog. Sino? Sila Badger, si Eman, si Roger Acker, mga ganun. Doon sila natulog sa condo namin para may pagkain na gano'n. Gano'n kami nag-start, though. So, wala Tapos anong feeling na lahat Oo. kayo biglang sabay-sabay umangat, pasabog? Masaya. Sabihin kasi parang buong tropa nyo, di ba? Oo, Medyo correct. nakapwesto, parang gano'n. Kumbaga, naangat sa laylayan. Oo, kung titignan namin, di ba, looking back dun sa kung sino kami, medyo Correct. masaya nakapwesto. Correct. Pero in a sense, medyo iba-iba yung ruta eh. Yung parang, for example, syempre si Kong, alam mo naman, close pa rin kay ni Kong. Kami, low maintenance yung friendship namin lahat eh. Dahil busy sila lahat. So, pag nagkamustahan, tropa pa rin, pero kumbaga, hindi lang lagi nagsasama-sama. Pero okay lang naman kasi I mean, that's how friendship evolves. Yes, diba? oo. There's a time in your life na tayo talaga eh. Pero alam mo, nag-iiba-iba ng hilig, nag-iiba-iba ng gusto. And it's okay. There's nothing Tsaka wrong nag-work with that. din, di ba? Busy ka din sa work. Exactly. Pero mutual naman yung respect sa grind ng bawat isa. Oo, pero ang yaman ni Kong. Kasi yaman mo siya. Ewan ko. Ano palagay? Matindi yun. Kasi yaman mo? Hindi. Grabe yun, Hindi, yaman nila, no? Matindi. Siguro, okay naman siya. Oo, parang yung mga iba, ay, sorry ha, medyo mag-ano. How did, Iman? How did Iman's passing affect you? Well, mahirap yun. Kasi, parang siya talaga yung, nag-start kasi siya parang apprentice eh. So, naging kapatid ko siya. Gusto niya na kasing matuto ng events. Kasi sabi niya sa akin, parang, paano mo nagagawa na yung passion mo na pagkakakitaan mo? Sabi ko, sumama ka sa akin. I-trim mo tong mga clips ko. Kahit wala siyang parang knowledge pa sa Premiere nun, i-introduce ko siya, tapos tinuturuan ko siya. Background, So, nag-start kami gano'n hanggang sa naging parang magkapatid na kayo. Sa amin na natutulog talaga yung bata. Parang, nag-school siya, tapos uuwi sa amin, parang gano'n. Mas bata ba siya sa'yo? Yes, And then, yung effect niya sa akin, hirap mag-work pagka wala na yung kasangga mo. Kasi naging kasangga ko na siya eh. Di ba? So, meron akong ginawa na music video nga niya eh, na parang galing sa panaginip ko. Tapos, parang nagpakita siya sa akin. Kung ano yung mismong panaginip ko, sinulat ko yun right after ko mag-ising pack. Tapos, ginawa akong music video niya, parang tribute sa kanya, parang gano'n. 1 year. Mahirap. I remember the time, he had cancer ba? Bone. Parang medyo no? Basta, Parang medyo legit, parang talagang matindi siyang cancer. Hindi siya basta na eh. Mahirap yun, nung binrake niya yun na Correct. mayroon akong sakit. Parang, totoo ba yan? Ano ba to? Prank? Kasi uso nun yung mga prank eh. Mga prank yan, parang ganun. Pero nung nakita ko na siya na umiyak, wala na, nadamay na rin ako na naiyak. Tapos, dahil doon ko nagamit yung theology ko. Araw-araw ko siyang tiyatawagan, magkakanta kami. And then, nasa hospital na siya sa St. Luke's. Kakanta kami sabay. Pagtas nun, pagpipray ko siya every night or paghapon ako pwede. Tatawagan ko siya, kakanta, babasaan ko lang siya, ganun. Tas comfort and support lang, parang ganun. Doon ko nagamit yun. Correct. Tsaka ang bilis, tsaka COVID. I mean, COVID time eh. Lockdown eh. So, mas mahirap. Wala, hindi ka makadalaw. Eh, di ba? Hindi ka talaga makadalaw. Talagang parang hindi mo matulungan din siya na physically na, tol, okay lang yan. Pag wala. Correct. But, bigat. Oo nga, pasensya ang aga, bigat. Pero, everybody knows kasi him. I don't know if a lot of our viewers ngayon, lalo na yung mga nakilala ka lang recently, kung familiar na kaibigan mo siya. So, at least, wherever he is maybe right now, I'm sure he's very proud of you. Yes. I'm sure. Parang maiyak pa. Yes. Sorry, but I'm sure, 'di ba? Kasi syempre kung ganun 'yan eh, kung nakita mo yung isa nagsimula sa wala, tapos biglang adyan ka na, rurok. Tapos I'm sure he's helping you sa success. Sure ako dyan. May guidance niya yun, syempre. Sure ako dyan, for sure. Now, sabi mo nga galing ka sa kuya, nakakala mo sila Kong. Maganyan. Paano naman napunta sa mga music video, mga hip-hop, Haba na kwento no? Kaya na nga, okay lang. Sige.
Si Badgers, King Badger, bigla niya kami tinap. Sabi niya, brother, magiging rapper na ako. Kasi alam ko talaga, nagra-rap na siya sa UK. Yung mga trip-trip din silang gano'n. Correct. Tapos sabi niya sa amin, parang, i-music video niya naman ako. Parang, anong alam ko dyan? Parang gano'n. Pero sige, up kami sa challenge. Come on, bro. Tapos ayun, sinut namin siya. Pero parang, kumbaga, parang taytay.com lang yun. Taytay.com lang yun. Alam mo yung yung tipong, may 300 alam pesos. ko yan, sure ko yan. Sure na akong alam ko yan. Pumunta kami BGC noon. Sinisita kami ng mga guard na wala kami permit. Tapos may 300 peso noon. Kasi 300 pesos lang yung pera ko. Napunta sa mga gamit, yung investment, di ba? Hindi isip ko, na ako, magpapagas ba kayo? Kasi magpapagas kami, paano ako uuwi? So, pinili ko yung gas. Wala mo nang inom. Parang ganun kami nagsimula, walang budget talaga. Tapos, pag-apagalit. Kasi sinuportahan lang namin yung biging rapper niya. And then, nagulat na kami, nag-boom. Buti, hindi kami kinalimutan. Parang ganun. Yun ang mahalaga, hindi kayo kinalimutan. Kasi No. honestly, alam mo naman sa industriya, I mean, feeling ko swerte ka sa circle mo. Kasi diba, I mean, you could have gone super showbiz circle. And then, pero you have your own circle. Swertihan din yan feeling ko sa mga sa mga nakikilala mo. Yes. Hindi naman din lahat ng taong nagre-risk or tumataya sa... Yes, totoo yan. Parang may hugot ako sa part na yun. Sobra yung May hugot ako dun Parang grabe yun. Parang alam mo. Pero actually, a lot of people don't know I'm a director. Talaga ba? A lot of people. Siguro ikaw kasi nasa production ka. Hindi, okay lang. Okay lang. Kasi like for example, nung lumabas ako, nag-music video, parang, bakit siya? Vlogger yan. Anong alam niyan? I mean, kanya-kanyang opinion, pero hindi naman kasi lahat ng times, if you flex mo, for example, financial advisor ka, kailangan mo bang sabihin yun online? Di ba, hindi mo naman kailangang So, kanya-kanyang side of yourself that you show in public, yes. diba? Totoo. So, kunyari, so I wanted to know, bukod sa pagiging director, ano pa bang, parang hindi nila alam sa'yo na, ano pa bang paandar ginagawa mo sa buhay mo? Paandar? Mahilig ako sa siguro sa... Anime? K-pop, mga ganyan. Iba yung K-pop. Grabe yung K-pop. Anong K-pop? Malayo ako dyan. Malayo ako dyan pagdating sa K-pop. Mahilig ako sa K-pop. Kailan ka ba naging fan ng K-pop? High school. High school siguro. So, second gen? Sila, girls' generation na to. Sige na nga. Second gen ba yun? Second gen yun. Second gen. Ayun, girls' generation. So, ang main mo is girls' gen. From there na. Tapos, diretso na. Tapos, diretso na. So, sino yung parang pinaka-ultimate group mo talaga sa K-pop? Hanggang ngayon. Sa ngayon ba? Oo. Siyempre, iba pa rin yung girls gen, di ba? Siyempre, lumalabas yung edad mo sa part na yun eh. Hindi, sige, Twice. Okay. Twice ako, twice. Pero okay lang naman kung girls gen. Kasi, di ba, hindi naman, ang dami ko rin kilala ng kaidaran mo na girls gen talaga sila nag-start, di ba? Kaya siguro fan ka din ng Bini kasi parang medyo na parang nakikita mo yung, may ganun. Tsaka na tanggap ng asawa ko yun na talagang mahilig ako sa mga K-pop. Pero girl group? Girl group, hindi boy group. Baka naman, grabe naman yung conviction mo na hindi boy group. Hindi. Boy group lang na alam ko is yung BTS, tapos EXO. Hindi, medyo parang onti lang, napapanood ko lang. Pero Okay. BTS lang talaga alam ko sa boy group. Sa girl group, sino-sino yung mga mo talaga? Dami yan. Girls Gen, 21. May mga bago pa ngayon, New Jeans, diba? Yan, Le Sserafim. Le Sserafim. Sino pa ba yung... Actually, meron na rin ng bagong group na ngayon. Pero hindi sila K-pop eh. Yung Cat's Eye. Cat's Eye. Cat's Eye. Natutuwa rin ako sa kanila. Yes. Sino yung parang pinaka mo? Kumbaga parang, okay, ito talaga, bias of all bias ko to sa K-pop. Bias of all bias. Ang hirap niya kasi parang per group, matindi yan eh, di ba? Yung tipo, bibigyan kita ngayon ng pagkakataon, meet mo siya ngayon. Ngayon na. Wow. Kinilig. Kinilig. Uy, meet ko daw siya. Sino? Yung may chance ka, bibigyan kita ng ticket, ganun. Like backstage pass. Siguro Parang alam ko kung sino. Hindi, parang ayoko yan. Parang ayoko sa K-pop pag ganyan. K-drama na lang ako. Okay, drama. Sino? Ano ba yun? Kita mo, nakalimutan mo yung pangalan. Hindi. Paborito ko siya eh. Dati siyang sa JYP. Sino ba yun? Yung dati Suzy Bay. Ayan ako. Parang sige. harapan. Suzy Bay, harap mo sa akin. Sige. Makakarating sa kay nauukulan. Grabe, bakit Suzy naman Bay. hindi? Grabe talaga. Oo. Tsaka, dire-diretso ang pag, from the time na nag-debut siya, parang,
non-stop yung pagganda niya. Oo, ang ganda. Kakapanood ko lang nung latest niya, maganda pa rin talaga Diba? siya. Well, ganoon talaga siguro. Pag girl group, ano na lang siguro si Yoonjin ng Le Sserafim. Talaga. Oo. Parang matindi talaga siya eh. Parang yung... Gusto mo yung atake niya? Oo, gusto ko yung ano niya. Espa, hindi mo bet. Ay, ano ko rin yun? Bet ko rin yun. Lahat? Ano ang to? gusto ko doon nung kailan kasi nagbabago yun kada song di ba? Kada comeback. Kada comeback may bago yan. So ngayon, si Karina dahil sa Whiplash, yung ganun yan. So, pero Winter ako dyan. Winter, Giselle, Karina. Winter, Giselle. Lahat sila. Oo, 1 to 4. At least may rating ako. At least may rating ako, di ba? Winter. Ngayon, si Karina, Giselle, Winter, Ningning. Diba? Alam mo, I don't think people know that you're into K-pop. Sobrang hardcore second gen ka pa. Kasi, ako, like, even for me, inisip ko pag Titus, nako, ano yan, hip-hop yan. Sarap yan talaga. Hindi ako nanonood ng Western. Actually, same. Same. Hindi ako nanonood. Masyado. Same. Parang, alam ko lang, nadaanan ko. Pero yung talagang mabababad ko yung TV, ganun talaga. So, parang more on Asian and local. Parang ganun yung Asian and local. Hindi, local, madalan din. K-pop talaga. Wow. Madalan. Marami pa tayong pag-uusapan. Parang mas gusto ko pa wala sa plano ko magtanong about K-pop. Pero parang gusto ko malaman yung knowledge mo about it. Parang baka mapahiya ako sa'yo kasi matindi ka din dyan. Hindi. So when we get back, we'll be finding out more about Titus na hindi alam ng mga tao. Hi everyone! If you are enjoying this conversation, please make sure to subscribe to this channel, like this video, and leave a comment below so we can know your thoughts and feelings about our topic. Thank you! So, usapang K-pop at Korean ganap tayo. Sabi mo, hindi ka nanonood ng mga Western. Group. Actually, hindi pati Western. Ako rin eh. Actually, a lot of people, parang, kunyari, I like like Taylor Swift. Yes, Sobrang love ko si Taylor Swift yung music, pero hindi ako manonood ng, alam mo yun, tipong mga, niya, gets mo, hindi pag K-pop talaga, pati mga... Parang bagong release na kaabang ka na no? Oo, tsaka pag pati mga variety shows nila pinapanood mo, yung mga nila, diba? Would you say that K-pop, and especially yung mga music videos nila, inspired you sa atake mo? Parang kasi, wala naman akong ibang pinapanood eh. So, kung hindi movie, K-pop yung magiging reference ko, parang ganun. Anong party? Kasi, if I watch ngayon, nagre-recall ako, if I watch your music videos, parang hindi naman siya heavily K-pop influence. Hindi rin siya. Kasi hip-hop diba? I don't think papayag naman sila X-Battalion na mukhang K-pop yung music video nila. Sabi niya, ba't ako pinagsuot ng pink? Diba? I don't think they will allow. But, anong part ng K-pop masasabi mo yung nagiging influence sa atake mo sa music video? Siguro yung pagka mayroon gustong transition or yung sa mga camera equipments, as much as possible, gusto ko yung parang tech rec ko, medyo kayang sumabay, parang ganon. Dun sa, Technocrane, di ba? Mga ganon. Parang ikaw pa nga lang nakita kong gumamit nun. Oo nga, sa MV. Actually, I'm gonna, before I get to that, ano yung mga, so bukod sa K-pop, diba? Ano yung mga influences mo in terms of creatives? Kunyari, movie. Like, kasi ako, I've always told people about this. Meron ako napanood na Korean film when I was young. When I watched it, I was like, I'm gonna become a filmmaker. Wow, talaga? Tapos, my first movie was shot in Korea. So, that was like the manifestation of my biggest dreams. Parang wala naman parang ganun na exact na ito yung nagpa-click sa akin. Parang, pero ano yung pinapanood mo nung bata ka na parang feeling mo like, mga Mojako ba to? Hindi ko alam. Normal naman di ba? Mga bata ka, slam dunk, mga ganun. Pero siguro yung yung Frog Prince, parang ganun. Frog Prince? Anime to? Hindi siya. Korean novela siya. Na dati sa isang channel. Uy, ba't hindi ko to alam? Frog Prince? Paka-check nga yan. Frog Prince. Coffee Prince. Oh my God. Sobrang tagal alon. Bata eh. Sinong Frog Prince? Coffee Prince, si Gong Yu. Si Gong Yu ba yan? Oo, si Gong Yu yun. Tsaka si ito si Goblin pala to. Si Goblin. Tsaka si Yunun He. Diba? Tagal, diba? Wala pang 4-8, Ang late pa ng picture, diba? Sila yan. So, yan siguro. Pero, ang pinaka gusto kong napanood ko, yung kay Ayu.
na Ako. My mister. Hindi. Hotel del Luna? Hotel del Luna. Parang after nun, talagang parang pinitigan talaga ako na, gusto ko ganitong kulay, gusto ko ma-achieve yung parang, yung ganda ni Ayo nun, iba bawat scene, iba-ibang damit, yung parang ganun. So, medyo dun siguro ako bumatay. Actually, I know a couple of people na who love Hotel del Luna. Ay, si Ayo na lang pala, harap mo sa akin pala. Ang dami. Sige, pwede dalawa sila. Mag-ex-deal ako. Paparap kita kay Ayo. May ex-deal ako. Kita-kits sa'yo. Pero totoo, kasi si Ayo, para siya talagang queen for me. Yes. Queen yan si Ayo. Medyo surreal tong moment na to. Kasi the whole time, I was thinking, magkaiba tayo ng background. But it seems like medyo pareho tayo. Oo nga, ang kulit Diba? Ang galing. Kasi kala ko talaga ang mga tipong mga Snoop Dogg, Eminem. Eminem. Wala akong pa dyan, mga knowledge pa sa mga ganyan. May marami ako nakausap na syempre nasa hip-hop world na mas deep talaga. I'm sure. Parang hindi ako yun. Parang laging bukana lang ako. Sa harap lang ako. Pero yung medyo mas deep ako dun sa K-pop. Mas ganun ako siguro. Oh my God. Nanonood ako ng mga variety shows. I think we should work together. Talaga? Sige, G. Don't you think so? Sige, G ako. Baka ayaw mo. Sabihin mo lang. Gusto ko, okay na. Tayo Yan tayo. Pero hindi, diba? Kasi it's like, kasi I'm super, sabi ko, fan mo ko, diba? Fan ako ng mga ginagawa mo. So, hindi ko in-expect na almost pareho tayo ng parang, kumbaga, influences or movie. Anong paborito mong mga pelikula? Or hindi ganun yung mo, casting director. Kasi iba-iba naman ang pagiging director. May mga director talaga na parang, okay, music video director. May mga director talaga pang advertisement. Alam ko sure ako hindi ako pang ganun Kasi pelikula talaga tsaka storytelling talaga yung like drama. Siguro hindi rin ako masyadong, mahilig ako manood ng movie, pero kadalasan hindi ko, parang bibihira yung ma-appreciate ko yung story. More on parang gusto ko, kung ano yung nakikita ko, parang ganun. Visual yung atake. Dito nilagay yung ilaw, mga more ganun. Camera, yes. ma-appreciate mo. Meron ka bang parang idol na director? Director sa Pilipinas? Kahit saan? Hindi ako maalam sa names pero sa Pilipinas, gusto ko si Gerald Tarog. Tsaka si Gerald Tarog, ano tawag nito? yung DOP niya, si Pong. Ganun. Sorry, movie ni Gerald Tarog, Goyo. Basta yan yung ano na yung hilera na yan. Oo. Tapos siguro sa ibang bansa. Sinong DOP niya? Si Pong. Na parang nakita ko sa isang launch ng camera In-invite kami. Tapos sabi nga daw, siya daw ang DOP ni DOP. Ng mga ganung palabas. Mga General Luna. Yes. So, dun. Tapos si Direk Cathy. Garcia. Gusto ko yung mga paano niya, yung mga behind the scene na kwento ng mga artista about parang paano siya mag-direct. Yun nga gusto ko. Yes. Tsaka nakakakilig yung mga kwento nung niya. Yun, sila siguro. Sa ibang bansa medyo wala. Mayroon ka bang favorite na local film? Na local? Or show? Kahit hindi film, show. Show? Hindi ako, sa show wala siguro. Pero sa film siguro, House of Us. Cathy Garcia Molina. Yun, gusto ko yung storyline, gusto ko yung minimal lang yung mga shots and framing, parang ganun. Gusto ko yung pagbali nung nakakatawa yung favorite mo yun. Tapos parang favorite ko pa yung mga tipong OTJ. Alam mo, tipong kay Eric Mati. Eric Mati. OJT. OJT ba yun? OTJ ba yun? On the Job. On the Job. Yun. Ang dami kong di ba? Wala akong alam sa mga names Well, maganda yun. Pero maganda na atake nun. Maganda yun. Kakaiba yun. One take, di ba? Tsaka, si for me, kasi pag natanong, sino ang favorite mong Filipino directors? I would go for Eric Mati and Jun Lana. Okay. Jun Lana. Eric Mati, kilala ko si Jun Lana is Jun Lana is Barber's Tales. Becky and Badette. Becky and Badette. Badette. Yung bago ni Vice. Ano may bago ni Vice ngayon? Yung Breadwinner. Di pa po nanood ng mga movie. Marami siyang LGBT actually. Pati yung Becky and Badette, napalad ko. Yes. Tsaka yung, yung palabas niya na yung parang siya, parang may patay-patay. I forgot. Something like that. Ha? Oda sa wala. Hindi ko pa napapanood yun. Hindi ko napapanood yun, But anyway, gusto naming malaman also. Like, syempre, moving on na tayo sa mismong paggawa mo ng music video, di ba? Ano yung palagay mong music video na nasabi mong
nag-open ng doors para sa'yo? Open ang doors? Siguro, Dance With You. Talaga ba? Yes. Oo, para sa akin, Dance With You. Kasi, parang dun nakita ng audience yung parang impact sa hip-hop ng yung prod life talaga. Parang may production pala yan. Parang gano'n. Anong year to? 2020 siguro, mga gano'n. Pero prior to that, ano na yung mga, kasi alam, parang yung mga ibang ex-battalion, mas maaga pa ata. Yes, pagka sa production pala, yun yung naging eye-opener. So ibig sabihin, parang yung Dance With You na parang dun ka nagkaroon ng Titus C na Yes. pangalan. Medyo na siya, na build na, production pala to si Titus C. Hindi lang siya parang shooter lang, na one man, parang ganon. Run and Pero gun production shooter. naman talaga yun. Kasi, sorry if you don't mind me asking I don't know if you're gonna disclose this. Okay. Pag yung sa mga budget, ay mga video na yun, magkano budget nyo? Budget sa mga ganyan. Ito kasi medyo mas mura pa yung Yes, tech hindi rec mo na yun. masyadong Ito siguro nasa mga... budget mo, pero hindi kasama na lahat PD, production design. Yes, Sa'yo ba yes. lahat dumadaan? Yes, Okay. So parang LP ka rin, line producer ka rin. Oo, parang gano'n. So magkano yung binabudget pag ganyan? Pag ganitong, Dance With You. Alam ko siguro one. Diba? Mga ganun. Sana all, may one. Never pa ako nakatikim ng one. Kaya nga siya, parang nung nakita na rin siya ng grupo, talagang parang, pwede si tayo sa production. Parang Correct. Pero, ang favorite kong video mo, Karma. Actually, hindi ko alam kung Karma or Rapstar. Wow, talaga. Hindi ko sure. Parang both. So, yung Karma, magkano yun? Bahay. Utang ina, diba? Oo, bahay. Sure ako. Nung pinapanood, remember, di ba, guys, parang gusto check ko lang. Kaya ko nakilala I've heard of you na before. I don't know why. I've heard of you. But, remember when we did that reaction video in 2022? Yes. I don't know why I've heard of you. But when I watched it, that music video, kasi hindi naman kami rap or hip-hop, Yes, diba? So, parang first time kami mag-reaction ng Kaya, mga Pinoy hip-hop. Nakita mo ba yung gulat sa mukha ko na parang, how the fuck did they do this? Yes, so nakita ko. And I'm like, this is the best music video in the Philippines ever. Wow, grabe. I would say. I've never seen anything since, even after. I mean, Rapstar. Yes. Ikaw din yun. Tangina, diba? Ano to? Kinuha mo lahat? Ano to? The best ka? Pero diba? Like, bahay tong Karma. Ilang shooting days ka doon? 3. Tapos tayo, magkano yung budget ng 3 shooting days? Hindi, 3 yan. Tapos lock-in yan kasi pandemic yan Pandemic. Pag ganun, sino nagbe-budget niyan? Sino nagpa-finance? Nagsisimula yan sa parang, bidding kami ito yung, tatanong nila, magkano yung, sa tingin mo, ma-execute to, sasabihin ko, ganito. Sabay, hindi, abang papalapit siya, hindi. Kasi pare-pares na nagmi-meet yung mga gusto nyo. So, naglo-load talaga yung budget to. Hanggang naging bahay na siya. Hindi, pero kaninong pera lumalabas? Sino naglalabas ng pera? Sino financer? Usually artist Wow! Di ba ang hirap yun? Parang mag-work ka na, yung tiwala nila sa'yo, bahay ito parang gano'n di ba? Ang hirap yun. So, yung pawis mo. Bahay ba to sa Metro Manila or mga Cavite or mga Antipolo? Anong bahay klaseng? Sa Metro Manila. Oh my God! Oh my God, Ganun talaga yung stake doon. Pero you know what? I wouldn't be surprised because in Korea, ang minimum ng normal K-pop music video, yung normal, like basic K-pop gusto ko malaman yan. Magkano ba? Normal? EOK? Oo. Yes. 12M. Wow. Mga 5 years ago, mga 8. Kasi nag-shoot kami doon ng music video ni... Siyempre, hindi ko pa rin sabihin kung magkano. Wag na. Pero parang nung nag-shoot kami ng music video ni Inigo. But that's like an entire... Parang, lang din kami. Liaison. Hindi ako into meter or anything. Kami yung nag-broker. Alam mo yun, kami yung kasama and everything. That was significant. Options. So, yung music video ng Options is one of the best, sikat na sila ngayon. Sila yung Peaches. Basta, they're very big company na in Korea. When we worked with them, they were kind of big already, but now they're after the pandemic, they're much bigger. Parang may mga cars pa sila, they own mga cars. But anyway, this is not like bahay din. I would say bahay din siya. Masarap pag mayroon kang budget na bahay Siyempre, masarap talaga. Tapos hindi ka mag-ex-deal. Di ba, Mike? Nakakaba siya. True lang. Yun lang talaga ang kapalit nun. True lang. Pero kasi deserve yung naman. relation namin,
artist eh. Artist sa artist, di ba? Ang hirap eh. Kumbaga pera talaga ni Daryl yun. Pera talaga niya yun. Pucha. Tapos paano namin, pwede ko namang sabihin sa kanya na kulang tayo ng sponsor, di ba? Pero hindi siya ganun eh. Kumbaga, ayaw niyang agrabyado or ayaw niyang abuso, siguro abusaan. Parang ayaw niyang may pressure. May pressure, oh. Gusto niya, since craft ko to, ako mismo, parang gano'n. Yun nakakatuwa rin sa kanya. Tsaka yung tiwala niya sa'yo. Bibigyan tiwala ka niya ng pambahay. Tiwala din. Meaning, alam niya na hindi mo siya parang iko-corrupt. Kumbaga, you will give him the most, parang sulit. So, sulitin mo yung ano niya. Then, rin ako dyan, super transparent ako. As in, transparent. Tapat lang talaga na, pinapakita ko talaga. As in, all that yun. How about another favorite of mine, Rapstar by Floji? Ano mas mahal yun or Karma? Karma pa rin. Karma pa din. Karma yung pinakamahal mong natira. Yes. Pero yung Rapstar, malamala, magkano? Matindi din. 7 digits din. Pero kumbaga, din, bahay, pero baka tipong, alam mo yun, medyo outside of Metro Manila bahay. Kotse siguro, kotse. Pwede kotse, Kotse brand new siguro. Na 4x4. Ito yung may may crane ka, di ba? May robot ka eh. Yes, may glambot ako dyan. Tsaka, ang tawag din yung crane na ako mismo yung nakasampa. Yung totoong crane? Yung hardcore pang concerts na malaki. Tao talaga yung nakasampa. Yes. Kasi gusto ko, ako mismo nagsushoot eh. Parang gano'n. Ikaw bang tumitira niyan? Ikaw ang nagka-camera? Oo, most. Lalo na pagka mga yung tawagin mo parang pogi shot nila. Yes. Ako yun. Parang. Yes. Question. Kasi speaking of like, for example, particularly this one, Rapstar. And even the one in Floji. What was that? Sorry, Have Abby. Burgis. So, may tanong ako doon. Involved ka ba sa mga styling din nila? Ayun ang type of director na hindi ako nangingialam when it comes to styling. Mahilig ako na parang kung saan kayo komportable. Ganun lang ang bumitaw. Hindi ako mangingialam. Magpapakita ka ng parang, ito pwede nyong inspo, pwede nyo tong peg, parang ganun. Pero kayo ang masusunod when it comes to styling. Tapos kuha na lang ng stylist. Kuha na lang. Tapos kayo usap kayo and then kung saan kayo komportable. As an artist, syempre, artist choice, go. Ganun. So, for example, itong style ni Floji sa Rapstar. Kumbaga, siya talaga yan. Gusto talaga niyang ganyan. Yan talaga siya. Oh. Bakit kailangan maraming ginto? Yun ang question namin. Parang, bakit laging naming gold? Kasi di ba sa hip-hop ganun di ba? Well, I guess. But more would you flex. know why? Would you know why? Ako din mismo nagbato dyan Nagsto gold. Gets kasi yung palette mo gold, 'di ba? Yung ano mo gold Pero hindi lang naman diyan Pati sa mga ibang sa mga iba tos mamahaling mga watch, 'di ba? Sa kasi parang pag hip hop kasi more on flex tas parang sa akin naman pleasing siya sa mata ko, yung gold. Right. Yung kulay niya mismo, pleasing sa mata ko. So okay siya. Right. Ganun lang siya. Hindi naman siya wala namang ibang meaning sa akin 'yun, parang. But is it like a universal hip-hop theme? Kasi di ba kahit sa, well, like, I don't actually know hip-hop scene so much. Hindi ako magpapanggap na kahit sa States, yung kilala ko sila Travis Scott. Hindi ako familiar masyado actually. Pero parang kahit sila, ganun din yung visual, ganun din yung nila di ba? Yung flexing money and gold, di ba? Mga ganun. Is it a hip-hop thing? Oo. Parang I would say na, oo. How about yung mga kotse? Mga kotse yan, isa rin yan. And yan din yung medyo, gusto ko sarang baguhin, parang kung ako ulit mag-music video ng hip-hop, ayoko na siya, parang gano'n. Gusto kong baliin yung parang kung ano yung nakasanayan ng tao sa hip-hop. Which is, dahan-dahan naman na, siguro proseso talaga siya, mahabang proseso, parang gano'n. Actually, hindi. Kayang-kaya yan. Kasi if like, syempre, kami ni Jimmy, familiar din kami with Korean hip-hop, the scene, right? Nung araw, very parang taboo for them to come out on TV. Parang feeling nung scene, parang, bakit ka di ba? Pag syempre, parang TV ka, mag-makeup ka kahit na paano, yes, di ba? Parang, parang parang di nakaka-cool. Hindi nakakaalala. Bakit ka na sa TV? Bakit ka na sa variety show? But eventually, I think in the last 10 or mga 15 years, unti-unti na natin nakakita ng more hip-hop artists on Korean TV. Mas nagiging parang mas accepted sila. Mas accepted na ngayon. I think ng society, pati ng kultura nila. Yes. Yung kumbaga even their
their scene, their community, parang, sige, okay lang, kahit nasa showtime siya or something. You know what I mean? Tanggap na ng tao. Tanggap na. Yes. When do you think that will happen in the Philippines? Kasi hip-hop is very big. Like, Yes, Pinoy hip-hop is so big. Parang tingin ko naman it's happening na. Parang slowly na gigets na ng mga tao na yung hip-hop parang kailangan din i-embrace. Parang music din siya, parang gano'n. And na-addict na rin sila. So parang tingin ko getting there naman na. Medyo sa TV lang siguro. Yun nga. Actually, that's where I'm coming from. Kasi, like kami, manonood ka ng ASAP, for example, or AOS. Wala akong nakikitang hip-hop artist doon. Yes. But if you will look at the numbers, they're the biggest parang streams. Totoo. How come I cannot see them in mainstream? Pwedeng desisyon ng artist na wag lumabas or pwede rin naman na hindi pa talaga siya tanggap. Kasi alam mo naman yung mga oldies sa industriya. Alam natin yun. Hindi sila mabilis umakap sa nangyayaring eksena. So parang ganun. Pwedeng ganun. Both ways naman siya. Okay. More questions about the hip-hop community when we return. And for now, kukunin ko muna ang mga ginto ni Titus. Yes! Kung kayo po ay nag-e-enjoy sa mga chikahan po natin ngayon, sana po ay mag-subscribe kayo sa aming channel, like this video, at mag-comment kayo. We would love to hear your thoughts, to know what you think. And thank you so much for watching, and please share this video as well. Okay, so we're still talking about yung mga music video na ginagawa mo. Pero kamusta naman yung how has it opened? Syempre, kilala ka, let's say for example, Skusta. Sino may mga big artist na yun, Next Battalion, number 1. Sa si Shay. Yeah. Actually, meron dito music video kay Madam Ay eh. Talaga ba? Oo. Tapos ginawa ko siya medyo pop style. Meron din, mga ganun. So, yeah, sila. Iba-iba. Pero, eto na nga. So, mapupunta tayo doon. Because I know, you mentioned kanina that you met Beanie sa P-PopCon because you were shooting PHP. Yes. Now, PHP is a very good friend of ours. Talaga? Really. Actually, I'm working on a project with them soon. But, same. I'm helping them. You know what I mean? Okay. Because I feel like, especially yung mga budding P-pop groups, they're talented, magaling sila. Sobra. They deserve to be seen. They deserve to be supported, especially if they are independent, just like PHP. How did that so PHP po is Press Hit Play, a P-pop group. How did that project come about? Bigla lang nilang nilapitan kasi napanood nila isang music video ko na hip-hop, parang gano'n. And then, yun, tulong din talaga siya. Parang collab, tas tulong para sa... Kasi, kung hindi naman sila magaling na artist, 'di ba? Hindi mo naman din sila mapipick up eh. So, nagalingan talaga ako sa kanila. And up until now, suportado, tulong ako sa kanila, parang gano'n. Correct. And sila, no? They write their own songs also. Yes, nakakabilib eh. Ang kagaling talaga nila. Kaya, tsaka kasama sa dasal ko yung PHP. Same! Oh my God! Nagdadasal ko sila. Tapos, nagchat ako na, taon nyo to. Yes. Did you tell them? Utaon nila to? Oo. I told them also. Lagi. Kahit sa TikTok live eh. Atin to. As in. Kasi I always tell them na parang, sometimes kasi ang daling mapanghinaan ng loob. Actually, if yung mga pinaghirapan mo hindi nangyayari, ang daling kailan ba kami? Actually, PHP yung parang nagbigay sa akin ng eye-opener na ang hirap maging P-pop idol. Nung sinushoot namin yung music video, tapos nakita ko, ipapractice sila. Parang, kahit saan sila nagpa-practice sa chords, endless practice, tapos parang, tapos may image ka na kailangan protektahan. Ang hirap maging P-pop idol. Simula nun, na in love na rin ako sa mga songs nila. And I'm super grateful when Cheryl, their manager, told me that you're helping them nga, ganyan. Tapos parang sabi ko, kasi it's a struggle. Lalo na kapag wala kang, independent sila, di ba? Wala kang backup na company, hindi naman sila may investor or something na may pera talaga. Hindi eh. As in, pera talaga nila yun eh, di ba? Ang hirap nun, pag feeling mo wala kang kakampi. But if they have someone that like Titus,
who's Wow. behind you. No, for reals. Totoo ba? Diba, if kunyari, nung nalaman ko ikaw director nung Win, doon ko ata unang narinig. Yeah. I Win. think. So I was like, okay, who's the director? Win. So I looked you up, I think, that time. So, shit, magaling to. So that's how even before that, so parang yung director si Win. Kasi matagal ko nakilala si PHP Before pa sila nag-debut, we were also helping them. Like way back. Kasi Way mga back K-pop boys yan eh. Ah. Kumata niya events namin sa K-pop, di ba? So matagal ko na sila kilala. So nung magde-debut na sila, I was also trying to get them in ABS-CBN as well for a while. Tapos na magde-debut na sila na I found out that you're the director. And I was like, tangina, amazing. That was good. That was good. And I know wala silang budget. Yes. Tulong-tulong lang talaga siya. Parang kung anong meron ka, itulong mo, parang ganun. Then, kumakausap ako ng ibang connection, mga ganun. Magaling. How do you think about the P-pop phenomenon sa Philippines? Grabe. Also? Grabe na ngayon. Pero, for me, nagbigay ng path dyan yung SB19 because of them. Na yung mga tao na nakita na pwede palang akapin tong P-pop. Parang ganun. Tapos ayun na, Beanie, wala na. So, fan ka ng Beanie, di ba? Yes, fan ako ng Beanie. Sinong bias mo? Hula ako sa sige. pagkatao mo. Feeling ko Maloy. Hindi. Mika. Hindi. Colette. Hala, lahat na. Aya. Hala, shit, Stacy. Joanna. Sorry, Joanna. Di ba ikaw yung huli kong di kita nahulaan, Si Joanna. Si Kapitan ako dyan. Okay. Kasi leader siya, tapos very young, di ba? Talino. Talino. So, parang yun. Tapos, syempre, yun na yung mga sunod-sunod na bias na Joanna, tapos Aya, sabay Colette, mga ganun-ganun din. Actually, one of my questions is, kung meron kang group na gusto mong makatrabaho or artist, locally, sino yung gusto mong makatrabaho? Yeah. Beanie na. Beanie. Ang unang panood ko pala, Coconut Nut. Yeah. Ang gusto ko si Sheena. Siya ang bias ko. Nung araw? Oo. Sheena Maloy, parang gano'n. Ano nangyari? Na-break talaga ng Golden Arrow pa lang. Kinuha na ni Joanna talaga eh. Parang, ako si Joanna, parang gano'n. Ako ang bias mo. Yes. No, si Joanna, nag-debut siya, 17 years old. The Coconut Nut namin, she was only 16. Wow. Leader na siya nun. Di ba? Grabe. Can you imagine? Pero matalino kasi talaga yung bata. Kung meron kang gustong parang feeling ko mag-enjoy kayo mag-usap. Kasi she's very smart. Siya, sana. Next ko lang. Gusto mo ba? Pakilala kita! Kausap kami. Malaman ko rin yung perspective niya sa buhay. Ay, di naman kay Joanna sa management. Baka gusto mong... gusto mo bang gawa ng video nila? Oo, gusto ko. Sige, Looking let's make it happen. Oo. Pero hindi siguro yung budget na parang bahay. Kasi parang babahay ni Karma, parang baka hindi naman ganun. But let's see. Pero baka may budget na ngayon kasi syempre, di ba? Ang dami na nilang sila eh. Iba na rin naman. Kahit ano naman, kahit ano. Gusto nila lang budget friendly. Wow. I love it. Basta sila. O sige, okay. Chichikahin natin ng management. Ngayon, may question ako sa'yo. So syempre, like for example, ikaw, gumagawa ka ng mga... Basically, you as a director, you put your art out there. Yes. And when you put your art out there, hindi mo makokontrol ang iniisip na ibang tao, komento nila sa art mo. Anong thoughts and prayers mo dyan? You cannot please, everyone di ba? So may iba-iba sila ng tingin and hindi kasi nila alam yung nangyayari sa loob. Parang okay lang. Bahala kayo. Dati may time na nung nagba-vlog ako, nasaktan ako, sabi parang, pangit ang gawa. Parang, anong gawa daw yun? Basta music video ko, nakalimutan ko na. Pero, nagpa-comfort ako sa kuya ko, parang hindi ko na kaya maging kasi nagbi-BTS ako eh. So, hindi ko na kayang, ma-take ata tong internet world, di na akong BTS sa mga music video. Tapos sabi niya, hindi, ganyan talaga, hindi mo mapiplease lahat, parang gano'n. Na dumating yung punto na nasasaktan ako, pero hanggang sa na-overcome ko na, wala na akong paki sa sabihin nila, parang gano'n. Ngayon, na-overcome mo na siya. You don't care anymore? Siguro, mas pag nababasa ko siya, medyo mas kaya ko na siya. Ganun. Ano yung worst na sinabi sa'yo? Wala, ganun lang. Ang pinaka nagbigay ng anxiety sa akin yung mismong, shit, hirap sabihin ito. Sige na. Tayo lang naman dito eh. Hindi, siya eh, parang, ano ba yung,
Ang syongit. Basta parang ganun, ganun lang din naman. Pangit, pero lang. Ang tsaka? Ang tsaka. Okay. Ang tsaka. So parang in lang. Tapos yun na, hindi ko na kinaya ang tsaka na word na yun. Yun ang sinabi sa'yo, ang tsaka, yun lang ang sinabi coming sa'yo. from the producer mismo. So parang, yun na. Tapos nanahimik na ako sa, sa buhay ko, sa mundo ko, na parang, sheesh, parang ganun. Hindi ko kinaya. Medyo iba yun kapag personally sinasabi din sa'yo eh. Kumbaga parang kung kilala mo yung nagsabi sa'yo. Yes. Or parang kasi syempre, iba kapag internet person, hindi mo naman kilala, diba? Pero pag someone na parang na-disregard yung lahat ng comments ng mga tao na nagagandahan sila. Kapag yung mismong producer, yung mismong nagsabi na, antsaka, parang, nag-flip ano mo yung sa talaga video to? Secret. Ay, secret. Tsaka mo sa akin mamaya pag later. Kasi parang hindi naman, and then sometimes kasi feeling ko, yung mga comments, kailangan din nilang i-ayon sa budget. Hindi naman nila alam yun. Hindi naman nila alam yun, di ba? I agree with that. Pero at the same time, yun lang yung, minsan kasi, di ba, parang, alam mo na, well, at the end of the day, we cannot please anyone. Yes. And everyone. Sorry, we cannot please everyone. So, hindi mo naman din, kahit iba nga, tataas ng budget, napapangitan pa din eh. Yeah. Disney nga, lahat sobrang bash ngayon, di ba? Yeah. So, parang hindi mo rin naman, kahit mataas budget, kahit maganda pagkakagawa mo, pag ayaw din talaga nila yung ginawa mo, wala ka naman But using parang factor na pwede siyang bumagsak parang sa mismong concept o kaya sa song mismo talaga, parang gano'n. Dami basta mahirap or siya. Atake. Hey, I mean, I'm gonna be honest, the film that I did last year or 2023, it had some bad reviews. It had a lot of good reviews, but there will always be, reviews, yes, right? So, critics. Kamusta sa'yo? Ganda ko eh. Wow! Pero parang, alam mo yung tipo siguro, na ako, na in a sense na practice ako, nasanay ako sa K-pop. That industry. And ganun even, ka-strict eh. Strict talaga kasi sila. And even like working with, of course, like Beanie and BGYO, syempre I got a lot of like comments then there. Na parang, okay, I mean, it's your opinion. That's how I think about it. It's your opinion. It doesn't mean I agree. It doesn't mean you're right, but it's okay. Diba? Hindi din naman, kanya-kanya naman talaga tayo ng But that's the thing with being a director eh. You put your out there and wala ka nang magagawa. Oo nga pala, may kwento pala ako. Kwento mo. So after I did parang a lot of music videos na hip-hop, may isang label na kumausap sa akin. Hindi ko na sasabihin yung sino. Sabihin mo na. Secret. O, mamaya. So bigla sabi niya sa akin, lahat gagawin ko. So, you'll be parang meeting with a lot of actors talaga na mabigatin. Meron akong magazine kung sino-sino yung may kita ko, makaka-work ko. And then, binudgetan na ako ng maliit. Sagang hirap. So, sabi ko, doon ako napaisip na parang, ang liit pala ng tingin sa aming mga music video directors. Parang, 25,000. Parang, ang hirap naman gawin yan. Per video? Hindi. Ano siya? Short film siya. Sabay, 3 days shooting. 25,000. Sabi ko, late pa lang tingin sa amin ng mga tao sa label, mga ganun. Kaya, dito na ako sa mga independent. Correct. Napapaisip ako kasi parang dami ko experience ng ganyan sa buhay ko. But you know what? Iisip ko nga parang sana kinayaman ko to or something. But at the end of the day, I think naman lahat naman ng ginawa natin helps us to become who we are today, diba? Actually, maano rin sa akin, parang yung, naano rin ako sa mga comments na parang, director ba yan? Di ba host yan? Di ba vlogger yan? Hey, you cannot be two people at the same, alam mo yun, pwede man both diba? If you think about it. So, yun lang. Well, ang sarap lang may kausap ng someone who understands really. Not a lot of people can understand what I'm going through diba? Now, you're working on a show called Pangil sa Pangil. Yes. So, is it similar to what we know as Flip Top? Yes. So, kasi siya ang dun parang sila yung idol namin dun Meron pa bang Flip Top? Yes, ang lakas pa rin ng Flip Top. So, anong difference ng Pangil sa Pangil? Wala naman when it comes to parang yung format ng battle. Pero, since ako yung naging director nun, mas aware lang ako sa mga camera, sa mga ilaw, and then syempre yung mararamdaman mo na treatment sa'yo pag pumasok doon sa venue, parang iba lang siya. Parang gano'n lang. Hindi siya yung parang street na gano'n. Ano talaga siya? Parang mini concert, parang gano'n.
May bayad ba yun para makanood ka? Yes, so may bayad yun. Magkano pag entrance? Ang alam ko, ngayon lately, nung anniversary namin, nagbigay lang kami ng 500 lang. Pero ang usual namin, 1,500 to 7,000 Oh, per concert talaga. Parang gano'n. Kasi may mga performance din kami dun minsan. hindi lang siya battle forever. Minsan may break na may perform, parang gano'n. Ganun din siya. Experience talaga. Ano yun? Producer ka ba doon? Or parang sa director, sa creatives lang? I mean, kumbaga sa'yo yung buong show? Partners kami doon. Partners kayo. Okay. Producer na rin, no? Oh. Kasi it's such a big, kasi nakita ko pag napanood mo yung video ng Pangil sa Pangil, ang daming tao. How many audience do you have usually? Usually mga 1,500 to 2,000, mga gano'n. Correct. And then yung mga nagbabattle doon? Yung mga nagbabattle doon, mga kilala ng MC na rin. Tsaka ang ginawa kasi na hindi ba parang, it all started kasi doon sa parang, kami magpa-partner, sino yung dream match mo? So parang supposed to be, dapat parang kami-kami lang, parang gano'n. And then, sabi nga, i-open na sa tao. So, gano'n siya nag-start. Parang dream match lang, and then niyakap ng tao, di tinuloy-tuloy na namin, parang gano'n. Pero yung mga tao doon, yung mga ginukuha yung guests, yung battlers ba tawag sa nila? Yung mga battlers, may bayad din sila? Yes. May talent fee sila? Yes. And nire-respeto namin kung ano yung TF nila. Yes. Ano yung, tas may prize pag nanalo? Yes. Yung lately namin na nakakatas lang ng tournament, gold, diamond ring. I saw that on your and then Facebook. 1 million. So parang, siya. Pwede ba ako sumali dyan? Tournament siya. Sabi ko, gusto ko maging battler na lang, maging MC, di ba? May tournament siya, meaning parang, kunya 8, tas magiging 4? 4? Yes. Ooh. Patas ang nangyari dun sa Matira Mayaman namin is, lahat ng champions, pinagsama-sama namin, sila yung nagbabanggaan dun. Wow! Saan yung nakakuha tong mga artists na to? Sa sa community, sa Flip Top, mga sikat sila talaga ng mga rapper din. Hindi kayo yung tipong like, parang in a sense audition, parang, kumbaga may mga parang rookies din na... Meron din kami mga tryouts kung tawagin. Parang sila yung next na poporma. May mga ganun din. May ganun din. Pero yung tournament namin, banggaan ng mga champions yun. Kamusta ang reception? Hindi ba kayo nakakompare sa Flip Top? There will always be comparison, di ba? Parang ganun sa amin naman, okay naman kami. Basta, hindi alam ng tao, okay naman kami ng Flip Top. Ganon. So, friends kayo ng Flip Top? Hindi nila alam yun, pero okay naman kami. Oh, now you know. Di ba? And then also, yung mga MCs naman, di ba? Hindi naman sila under contract, mga ganyan. So, hindi rin alam ng tao yun, basta nagbabash lang sila, di ba? Pero yung mga comments, kadalas, siguro mga 60% ayaw nila sa amin, parang gano'n. Oh, 40% no. okay sila, parang No way. Bakit daw? Ayun, syempre, akala nila, kaaway namin yung Flip Top, yung other side, di ba? Parang gano'n. Hindi naman. Actually, sila yung inspirasyon namin. That's why, ginagawa namin siya. Parang, people don't know that, di ba? Parang gano'n. And it's always, for me competition is always good. Even if you don't consider it competition, having many platforms is always better. Yes. Kasi pag isa lang, okay lang naman. Pero pag mas marami, everyone's trying to improve. And everyone, there's like, hindi naman mauubusan, putya. Imposible. Tsaka more platforms for the MCs. Bata pa lang sinunood na ako ng Flip Top di Exactly. ba? Kaya nagkaroon ng dream match Exactly. Sino favorite mong rapper? Ako. Magkaano na MC ba? MC ba tawag sa kanila? MC, rapper, kahit ano naman. Si Shay. Kaya nagkaroon kami ng music video ni Shay. Yes. Diba? Si Shay talaga. Natatalinuan ako sa kanya. Pinakaayaw mo? Wala naman. Hindi, wala talaga. Honestly, wala naman akong ayaw sa kanila. Pero idol ko si Shay. Tapos syempre, Looney, yan. Diba? Yes. Kumbaga yung mga OG. Hindi, kahit may mga bago, yan, sila Sixth Strength. Hindi, sa bagay, God na rin pala yung Sixth Strength. Basta, sino yung parang feeling mong pwedeng abangan? Up and coming. Mga tipong, alam mo, kunya, for example, sa P-pop, kilala ko, anuhin nyo to. Familiar kasi ako with P-pop. But ikaw sa... Ang ano lang yan, hindi ako ganun ka deep din dyan sa ganyan. Kasi nga K-pop ka. Oo. Medyo, di ba? Hindi, sabi parang sumasayo ako ng Twice Twice kasi gusto mo di ba? Hindi naman So, hindi rin ako ganun ka knowledgeable sa kaya hindi rin ako
mangilam dyan sa mga ganyan. Pero feeling mo, what makes this, kunyari yung mga, ano man tawag daw, rap battle, right? What makes it enticing for people? Wala naman. Parang ang mga Pinoy talaga, mahilig sa banggaan lang talaga. Masabong? Oo, parang ganun. Ang mga, nakikita ko, mga tao mahilig sa parang underdog na lalakas. Yung sasubaybayan, parang ganun. Tapos wala lang, banggaan. Bangayan sila, ganun. Yun ang gusto ng tao. Kaya Hindi naman sila nag-aaway behind the scenes? Hindi. Magtutropa sila. Tsaka ang babait nila sa personal, iba sila sa stage, tas iba rin sila sa Kasi minsan pag sa stage parang alam mo kung ano sinasabi na, oo. Hindi, ang babait nila. As in, wala pa akong parang kupal to. Parang gano'n. Sorry sa word Seryoso? Wala. Ay, pero feeling ko meron yan. So, yan talagang yan ang kikilatasin ko sa pagbabalik natin. Ilalabas ko sa'yo yan. Ayaw mo talaga sabihin sa akin kasi. Para sa'yo mo, mababait naman talaga sila. Mababait talaga. Pero question, kasi syempre, a lot of these mga MCs, hip-hop stars, I call them stars because they're really stars. Yes. Diba? Hindi yan tipong ano-ano. Syempre may mga issue din sila. Like yung mga personal chismis nila. Alam mo ba yung mga, parang, may mga alam ka ba doon? Siguro late ako nakakaalam. Kasi hindi naman talaga ako ma-cellphone, ma-social media. Baka nalutas na nila yun bago ko pa malaman. Ganun ako ayaw ko talaga ng parang social media, ganun. Sige, hindi ko na tatanungin kasi syempre, sobra talaga nilang minsan, controversial. Pero how are they? Parang naman yata, image din ata nila na may ganun din sila. Feeling mo gusto rin talaga nila yung parang... Depende sa artist siguro. Siguro minsan para maganda rin, mapag-usapan ka, good publicity, still a publicity, bad publicity, di ba? Publicity pa rin siya. So, siguro ganun. What anong masasabi mo? So I'll ask about some of the artists that you've worked with. And you can describe yung experience mo with them. Ex-Battalion, isa-isa. Parang kahit ikaw, bahala ka. Or Rosagro, it's up to you. Si Skasta, siya yung parang... Skasta ba yung pronunciation? Skusta ako ng Skusta. Si Skasta para siyang soul brother ko. Kung ano yung iniisip ko, ayun din siya. Tapos yung dynamic namin sa mga gusto namin ng art, ganyan, iisa kami. So nung binaringap ko sa kanya na gusto ng zombie, ayun din siya. So parang, kaya niya sinuportahan yung proseso. Ganon kami ni Daryl. Anong tawag mo sa kanya? Skasta or Daryl? Daryl. Daryl. Mas matanda ba siya sa'yo? Mas matanda ako. Bata pa yun? Bata pa yun. Okay. Si Flo G, napakabait. Sobrang humble kasi yung tao niyan eh. Kasi galing streets, di ba? Magugulat kayo na parang, uy, miski ikaw, kaibigan na ba? Uy, ano ka na, rap star ka na, parang ganun eh, di ba? Tapos, wala, lang talaga siya, kung sino siya noon, ganun pa rin talaga siya, magugulat ka na lang. And pagka-work ko naman siya, mahilig siya, magkaiba kasi yan eh, si Daryl, gusto niya, meron siyang sariling galaw, may freestyle siyang ginagawa. So, when it comes to parang projecting sa camera, may sarili siyang galaw. Si Flo G, nagpa-practice din yan sa salamin, pero gusto rin niya na mayroong guide, may guide mo siya. Saan ako po? Parang ganun. Saan tayo, So may ganun siya. Si Badger naman, si King Badger, yan talagang tropa ko yan. Kaya partner ko yan sa prod eh. Siya, mabilis lang mag-shoot kasi magaling umacting siya eh. So magaling mag-portray, basta ganun siya. And then, lahat sila, okay sila. Mga kapatid ko talaga sila sa walang nakalimot. Parang ganun. Kahit sobrang laki na nila. How about yung mas bago, yung mas mga recent, like si Have Abby. Parang isang beses lang nag-cross yung namin eh. Doon lang sa Burgess. Pero mabait siya. Ay, hindi mo pa siya nakatrabaho ng iba? Hindi pa. How about the mga new? Ang dami mga bago eh. Si Iles Morena. Naka-work mo na ba siya? Hindi nga eh. So talagang ikaw more on sa ex-Battalion crowd. Correct? Yeah. Yung mga up-and-coming, I guess, rap stars. Wala ka pang chance na naka-work with them? Wala pa eh. Kasi parang sila bumansag sa akin na pag si tayo sa mahal niyan eh. Parang, so, hindi ko nababali yun. Parang ganun. Unless na lang gusto mo talaga yung artist, no? Yung parang willing ka na parang palugi or something ganyan, no? Pro bono, parang okay, exactly. Pag gusto mo lang. Beanie.
Gusto ko yan. Oh, yeah. Gusto ko yan. Kasi, G22, gusto ko yan. G22, yes. Kaya, gusto ko yan. Lahat yan. Yara, have you heard of Yara? Napanood ko sila. Right. Sa P-Pop Con, right? Yara. Sige, alam natin yan. So, yan. Kung meron kang, na-mention ko na kanina, hindi ko alam kung you'd like to reiterate, but kung meron kang gustong makatrabaho locally, like mag-direct yung music video, you mentioned Beanie. Anyone else? Kahit solo. Siguro, 4 of spades, pag buo sila. Oo, ay. Napaano na ako sa, ay, di ba? Ang dami nilang manager, hindi. Pero, Oo. sila siguro. Yung Okay, gusto. Tapos, Kasi banda hindi ka pa masyadong naka-explore ng banda, Oo, no? mahilig din ako sa music. Nagbabanda rin ako, di ba? So, parang, siya na sila. Kung pwede. Four of spades. Oo. Okay. International. Doon, K-pop talaga K-pop talaga. So, siguro, Taylor Swift na lang. Kasi, idol lang lahat yan eh. Di ba? Kahit yung misis ko, idol si Taylor Swift. So, Taylor Swift. Okay. And then, what would you say would be your end goal sa career na Ang to? hirap ng end goal. Alam, mahilig kong tanong yan sa mga kaibigan ko. What's your end goal? Parang ganun. Ako, gusto ko, pag nagawa na siguro ako napatag ko na yung gusto kong daan, like directing. Ang goal ko kasi mag-film talaga eh. That's your goal. Oo, mahilig ako magsulat. Marami akong imbak na sulat na, alam mo yun, parang naghahanap ka na ng taong magtitiwala talaga sa sulat mo, di ba? So, parang ganun siya eh. Titus, okay. So, ang daming sulat lang. Tapos, tinahanapan ko siya ng right na tao na maniniwala sa akin. Pero may background ka ba in screenplay or screenwriting? Wala. So, yung sulat mo, how do you write it? Wala lang. Sa unang sisimulain sa cellphone, sabay dati sa Celtics, parang ganun. Ganun lang. Pero naka-format siya ng Naka-format naman siya kasi screenplay. meron naman sample may sample diba? naman. Correct. Naka-format siya. Kahit ang hindi alam ng tao din, pag nag-music video ako, may ganun ako. Dapat! Lahat yan meron. Dumadaan sa ganyan. Dapat. Hanggang sa storyboard, sabay diagram, lahat yan ma-train ako sa mga ganung requirement. Kahit di ko naman inaaral talaga yun. Alam mo, manifest ko for you. In the next 2 years, magkakaroon ka ng film. Sana. Because, diba? I mean, I don't think people kasi understand that you want that. Sometimes kasi you just really have to say it out loud eh. Ay, gusto ko po mag-film. Diba? Hello! Ang daming producers. Ako nga eh. Biro mo, hindi ako nag-work sa mga Star Cinema View. Hindi yun yung path na pinatinat. Hello, Flippish ako. I don't know if you've heard of Flippish before. Pero that's what, like, for online content creators. Pero kasi diba nakakaba din na parang wala ka naman din background. Parang ako, wala akong background sa technicalities ng nangyayari dyan. Pero alam ko lang yung vision ko. Parang ganun. Do you think meron ako? Siyempre. Hindi. Diba, baliw ka din. Para sa akin baliw ka din. Bakit ka nandito? Why would you create mga ganito and all the shit na Ako, ginagawa ang mo? masasabi ko lang, if you want to make it happen, there's no other reason why it won't. Parang, kasi ang kaisipan ng tao, may proseso. Parang, dapat technical to. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Hello. Excuse me, just the fact na may talk show nga tayo dito Dati imposible to. Kailangan may producer ka, kailangan may something ka, diba? Ngayon, kung paki. Paki all. Charot. Di ba, yun kasi misconception. Parang kailangan pag director ka, ma-technical ka. Or dapat dumaan ka sa ganyan, nag-mentor ka kay ganyan. Sa mga ganito, may circle na sila doon. Wala, kaya hindi rin ako masyadong, ako lang to. Parang ganun. Exactly. And those people, I feel, are the most matapang. Kasi diba, parang hindi mo sinusugod mo yung isang war na hindi mo naman alam talaga kung paano siya. Kaya ko yan. Parang ganun siya. And don't get me wrong, I got, even by the people that I worked with, I got bashed. Some people like, she doesn't even know what she's doing or parang, because they feel like they've been in the industry longer than I have been. That's normal. And I'm like, yan. Well, end of the day, ako yung director, ikaw hindi. Tama. Diba? At the end of the day, sino yung binigyan ng... Who got the project? Exactly. At the end of the day. Totoo, that's true. So, anyway, siguro before we close this, Titus, I'd just like to ask, kung meron kang message for the aspiring directors or prod people out there, especially yung mga galing sa wala, like, hindi naman nag-aral ng production or something. Pagka gusto maging director, hindi naman ibig sabihin niya, kailangan technical ka, magaling kang mag-shoot. Basta baliw ka sa pag-iisip mo, parang gano'n.
maniwala ka lang din, huwag kang mapagod na matuto, mag-aral. Tas pag gumawa ka ng mali, huwag mong palitan ng isa pang mali. Parang pick up those mistakes and learn from it. Yun lang kasi sa akin yung parang mahilig ako na mag-aral na pag naglabas ako ng video, hindi ako sobrang galing. Hindi ako yung top dog, parang gano'n. Lagi ako may mga mentors ako on the side na check nyo nga to, critics nyo nga to. And then pag may sinabi sila, hindi ako na-offend kasi mahilig ako mag-aral parang gano'n lang siya. Siguro gano'n. Huwag kayong maigo na to the point na once na na-reach mo naman na yun from scratch ka, bigla kang makakalimot na sa proseso ng pag-aaral pa din. Ayun siguro yung sasabi ko sa kanila. Huwag mapagod. And of course, I would say that Titus is really an inspiration for a lot of us in the creatives. And looking forward, Titus, to working with you. Sige. Hindi ko alam kung paano or bakit. Mas mangyayari yan. Paano? We Pero know that. nandito ako. We're gonna make it happen. Why not? Diba? Hindi naman kailangan Pwede ba agad-agad. assistant? Ha? Assistant mo na lang ako. Uy! Baka ako yung mag-assistant sa'yo, uy! Assistant na lang ni... But anyway, we're gonna continue helping people to, especially P-pop, baka makatulong pa tayo more P-pop groups. But yeah, thank you so much for watching. And if you have any comments or any suggestions or something, please make sure to comment below. Thank you so much, everyone, and we'll see you. Titus, cheers sa ating Cheers! Think Talk Tea!